Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan kasunod ng price adjustment sa ilang pangunahing bilihin, nagbabadya sa buwan ng pag-ibig ang dagdag kontribusyon sa Pag-ibig Fund. Pero kapalit daw niyan ang mas malaking halaga na pwedeng utangin at mas malaki ring dividendo. Saksi, si Bernadette Reyes. Kasunod ng mga dagdag singil sa tubig at kuryente ngayong buwan, may dumagdag pa sa mapait na balita para sa mga nagbabudget na mga consumer. 4% ang taas presyo sa asin na inaprubahan ng DTI. Sa ilang uri ng kape, walang taas presyo pero pinayagan ng bawas timbang. Ang sinasabing dahilan, mas mahal na presyo ng raw materials. Wala naman tayong magagawa. Lahat naman ng bilhin tataas ng presyo po Okay lang itaas, basta wag lang masyado malaki. Ayon naman sa DTI, hindi naman lahat ng brand nagmamahal kaya pwedeng pumili. 3 items lang po yung nag-increase. Yung 9 others under coffee, hindi po gumalaw yung presyo. Bukod sa mga produktong tumaas na ang presyo, ayon sa DTI, may ilang pang nakabinbi na price adjustment para sa ilang pang mga pangunahing bilihin, kabilang na ang gatas at mga canned products. Ongoing pa po ang usapan at saka yung pag-check natin ng computation with the various manufacturers. Sa Pebrero naman sisimula ng ipatupad ang dagdag kontribusyon sa Pag-ibig Fund. Mula 100 pesos, magiging 200 pesos na ang hulog ng mga miyembro. Natatapatan ng 200 pesos din mula sa employer. Yung 100 pesos noong 1986, 11 pesos na lang ngayon. So, parang halos wala ng halaga. Pangako ng Pag-ibig, mas magandang benepisyo. Halimbawa, ang mahigit 13,000 pesos na savings ng isang miyembro sa loob ng 5 taon sa lumang rate, magiging mahigit 27,000 pesos na. Ang halaga naman ng multipurpose loan na pwedeng utangin na nasa mahigit 11,000 pesos lang sa lumang rate, aakyat na sa mahigit 22,000 pesos. Ang kita mula sa mga pautang at iba pang investment ng Pag-ibig ay babalik din sa mga miyembro sa pamamagitan ng dividendo na makukuha ng mga miyembro pagdating ng membership maturity o retirement. Halimbawa, kumpara sa 87,000 pesos na makukuha ng isang miyembro sa ilalim ng lumang rates, nasa 174,000 ang makukuha ng miyembro matapos ang 20 taong paghuhulog. 3 beses umapila ang Employers Confederation of the Philippines at iba pang grupo na ipagpaliban ng dagdag kontribusyon dahil sa epekto ng COVID pandemic. Pero ECOP na rin ang nagsasabi ngayon na wala ng dahilan para ipagpaliban ito ulit. Sabi sa amin, unreasonable na o i-deter pa ulit. Plus, the fact na hindi naman expense yan savings yan. Ang pagtaas naman sa 5% ng premium rate ng PhilHealth, gustong ipasuspindi ni Health Secretary Ted Herbosa. Sumunat na siya kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin. I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. Pinag-aaralan raw ng Pangulo ang sulat ng kalihim ayon sa Presidential Communications Office. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. State of calamity na sa isang bayan sa Davao del Norte dahil sa matinding pagbaha. Ang pagulan ay epekto ng shear line na nagdudulot din ng malakas na alon sa Sorsogon. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagpastao ang baha sa Tagum, Davao del Norte. Kaya ang mga stranded na residente, kawayang bangka na lang ang gamit para makatawid. Isog kayo kayo. Tabok-tabok lang. Ginamitan na rin ng rescue boats ang paglikas sa mga residente sa barangay Pagsabangan nang umapaw ang Pagsabangan River. Sa barangay Pagsabangan, stranded din ang ilang motorista. Kaya ang iba, nakisakay na lang sa malalaking sasakyan. Ang mga taga-barangay San Miguel, lumikas na sa paaralan. Excited kayo sir, kay nga bulintang ito, among mga kandito, mga sanina, mga gamit ginamo dito, mga hayop, nang lutaw na sila. Halos sumabot na sa bubong ng bahay ang baha sa barangay Kanukotan. Trap in town sir. Amo untay ipa-rescue kay untay kaon. Dahil sa malawakang pagbaha, nasa state of calamity na ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. 6 na barangay at halos 6,000 pamilya roon ang apektado ng baha. Dawas na kusog na kayong sulog. Sa bayan ng Santo Tomas, matindi rin ang baha at hindi pa rin humuhupa sa mga palayan ayon sa mga residente. Kaya ang kanilang mga tanim nasira na.
Sa pinakahuling tala ng PDRMO Davao del Norte, mahigit 16,000 pamilya sa probinsya ang apektado ng baha. Sa Compostela, Davao de Oro, ambulansyang may sakay ng mga pasyente ang stranded. Tinulungan na sila ng truck ng 10th Infantry Division ng Philippine Army para makatawid. Gumuho naman ang bahagi ng San Pedro Bridge sa Caraga, Davao Oriental, kaya isolated ang ilang sitio. Target daw ng LGU na magpatupad ng road rehabilitation para may madaanan pansamantala ang mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Mindanao. Ito rin ang nakaapekto sa Matnog, Sorsogon. Kaya nakaranas doon ng malakas na hangin at naglalakihang alon. Stranded din ang mga sasakyan na pasakay ng Roro. Wala namang kanselasyon sa mga biyahe. Pinagbawalan namang pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat matapos ang Sea Travel Advisory ng PCG Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Nagsimula nang magbilang ng mga pirma ang ilang opisina ng COMELEC para sa isinusulong ng People's Initiative. Pero ayon sa isang retired Chief Justice, may desisyon ng Korte Suprema na angkop lang ang People's Initiative sa minor revisions sa konstitusyon. Saksi, sina Maki Pulido at Sandra Aguinaldo. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, galing sa 400 munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa syudad ng Maynila, gayon din ang District 3 ng Quezon City at ang mga COMELEC office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangang bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency and form of substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinabit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa yung signature sa bawat page, sa bawat form. Aalamin niya si A ba registered voter, active pa ba ang kanyang registration as a voter. Isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan ang pirma nila. May paraan din daw naman para mabawi ang inyong pirma. Wala pong makakapagbawal din sa isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko so pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local COMELEC namin will just take note, binawi yung pirma. Pwede po yung patanggal mismo ng local COMELEC. Sa ating pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na nang hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na formal na petisyon o reklamo ang COMELEC. Pero kung meron, aaksyonan daw nila ito agad. Itinanggi naman ng COMELEC spokesperson na may nilaang karagdagang 12 billion pesos ngayong taon para sa charter change. Kung titignan niyo po yung 2024 Government Appropriations Act, na ilagay po yung karagdagang pondo dun sa conduct and supervision of elections, plebiscite, referenda at iba pa. So ito po ang tinitignan namin ay pondong binigay sa amin patungkol sa 2025 elections. At yun po yung ginagawa ng COMELEC ngayon, ang maghanda para sa 2025 elections. Sabi rin ng Budget Department, hindi lang para sa charter change ang budget, kundi pwede rin gamitin sa iba pang aktibidad ng COMELEC, gaya ng paghahanda para sa national at local elections. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyendahan sa pamamagitan ng People's Initiative.
that decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue, hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus Comelec nang isulong ang People's Initiative para gawing parliamentary ang gobyerno. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala'y makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They have to be forthright. Kasi pag binago mo ang Constitution at lumabas yan na merong hidden agenda, talagang hindi makakalusot sa tao yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Niyanig ng 5.7 magnitude na lindol ang Surigao del Sur pasado alas 8 ngayong gabi. Naitala ang epicenter nito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Intensity 5 doon pati sa Bislig City. Naramdaman din ang lindol sa iba pang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, Davao de Oro, Misamis Oriental, Davao City, Cagayan de Oro at Camiguin. Ayon sa PHIVOX, aftershock ito ng 7.4 magnitude na lindol noong Disyembre. Sa gitna ng mga naungkat na reklamo tungkol sa pagbibigay ng senior citizen discount sa ilang establishmento, tinalaki rin sa Kamara ang ilang panukala para matiyak na maibibigay ang tamang benepisyo. Saksi si Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa Kamara kanina ang abisong ito ng isang kapihan na isang inumin at isang pagkain lang ang lalagyan ng senior citizen o PWD discount. Sabi ng kinatawan ng coffee shop chain, it was not properly worded and we are taking full accountability and acknowledge the mistake. The signage was immediately removed and the guideline never followed. Pero sabi ng chairperson ng House Committee on Ways and Means, hindi pwedeng sorry lang. Please so be declare assured. Tomorrow as PWD and Senior Citizen Day, will you? So you don't repeat it. Plus one drink and one, wag naman meal, one croissant lang. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagsisisihan yan. Otherwise, we just have to go with the natural process, which is really to prosecute. Naungkat na rin ang reklamo laban sa iba pang negosyo tulad ng maling kwenta sa discount o hindi talaga pagbibigay ng discount kung may promo rate na. Department of Trade and Industry had already ruled in a case that the prohibition on double discounting is applicable only when this establishment's promotion has a DTI permit. Without the DTI permit, the said promo rate is considered as a regular rate, as to which a senior citizen should still be entitled. Sabi ng komite, dapat amyendahan ang batas para hindi papiliin ang senior citizen kung promo rate o discounted rate ang babayaran. Inireklamo naman ng iba ang mga butikang di nagbibigay ng discount kung walang senior citizen o PWD booklet. Doon sa non-basic, katulad ng mga medical, hindi naman wala ng booklet. May yung agreement. Yung isa kasi yung booklet, yung 1,300. Pag naubos mo na yon, so 1,300 per week. Mukhang kailangan natin i-upgrade due to inflation. Kasama dun bigas, 5% sa rice and sa lahat ng grocery. Balak ng House Committees on Ways and Means, senior citizens at persons with disabilities na bumalangkas ng isang panukalang batas kung saan sama-sama nang ililista ang mga diskwento at benepisyo ng mga senior citizen at PWD pati na solo parents. Kasama sa mga benepisyong pinag-aaralan ay ang diskwento sa skyway at parking, mas malaking load sa RFID sa mga expressway at diskwento sa mga binibili sa online sellers.
Isinusulong naman ng isang kongresista na amyendahan din ang batas sa pagkuha ng PWD ID para di maabuso. 2 years ago, I sprained my ankle and I was wearing a cast for 6 months. But after 6 months, my cast was removed, but my PWD card was still valid for another 4.5 years. So that's subject to abuse. Ayaw rin daw ng Kamara na maabuso ang batas para mga nangangailangan lang talaga ang matulungan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Binuweltahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Ang kay Teodoro, nakakadismaya ang pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na nauwi sa pangiinsulto kay Pangulong Marcos at sa buong Pilipinas. Pero di na anya ito nakakagulat. Mula sa isang estadong salungat ang pamumuhay sa Pilipinas at paulit-ulit sa paggawa ng state-sanctioned propaganda at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon naman kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian, maling-mali ang naging pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa eleksyon sa Taiwan na muli niyang iniit na bahagi lang ng China. Anya, ang mga salita ni Marcos ay seryosong paglabag sa One China Principle at isang panghihimasok sa usaping panloob ng China. May sariling pamahalaan ng Taiwan pero para sa China, probinsya lang nila ang Taiwan. Ginit na naging isang bidder para sa 2025 midterm election na Miro Systems na sumusunod sa international standards ang kanilang electoral system. Kasunod yan ang agam-agam ng ilang grupo tungkol sa performance ng Miro sa ilang eleksyon abroad. Saksi si Mark Salazar. Mahigit isang taon na lang, eleksyon 2025 na. Kaya inaasikaso na ng COMELEC ang sistemang gagamitin para sa automated elections. Yun lang, iisa ang nagsumite ng bid sa COMELEC. Ang joint venture na pinamumunuan ng South Korea firm na Miro Systems. Base sa kanilang website, taong 1999 nang itatag ang Miro Systems. Nakasaad din dito na nagamit ang kanilang teknolohiya sa mga automated elections ng South Korea, Kyrgyzstan, Ecuador, Iraq at Congo. Pero may question ng ilang observers tulad ng grupong Democracy Watch na nababahala raw sa ilan nilang nabasang artikulo na naging performance ng Miro System sa ilang sinerbisyohan nilang eleksyon ng ibang bansa. Hindi maganda yung mga nabasa nating mga news reports na kung saan more than 30% ang sinasabing pumalpak or nagkaroon ng problema yung mga makina nila. Which led to these countries na magkaroon ng manual elections or panibagong halalan ulit para sa kanila. Ano yung mga naging yung basehan ng mga news reports sa ibang bansa kung saan yung kanilang makina na ginamit ay pumalpak sa Iraq at saka sa Congo. Ang COMELEC hindi raw pwedeng deadmahin ang mga ito. Kung kinakailangan sumangguni po kami at kunin namin ang official records po, hihingi po kami sa ating pong Republic of Congo. Ang napakita po nila sa amin ng mga contracts ay isa sa Argentina at isa rin po sa Iraq. So sabi nga po namin kung kinakailangan namin busisiin ang records ng mga halalang ito, gagawin po natin. Sa isang statement, sinabi ng Miro Systems na hindi totoo ang alegasyong nagkaroon ng failure of elections dahil sa teknolohiya ng Miro. Sumusunod daw sa international standards ang kanilang electoral systems. Ginagamit na raw ng Congo at Iraq ang kanilang teknolohiya simula pa noong 2018. Binigyan pa raw sila ng Congo ng Certificate of Satisfaction kahit daw mismo ang United Nations ay nagsabing fair at successful ang naging eleksyon sa Iraq. Ikinatuwa rin daw ng Prime Minister ng Iraq ang tagumpay ng eleksyon nila noong isang taon. Ipinagmalaki rin ng Miro ang track record nilang nagsimula pa sa eleksyon 2005 sa mismong bansa nila sa South Korea. Ito rin naman ang sinasabi ng Integrated Computer Systems na nakipag-joint venture sa Miro para sa election 2025. They have some track record. They've been around for, I think, almost 20 years. And they have handled some of these similar projects abroad. Of course, from our end, what we know is from what we read and also from what we heard from them,
And we also did a bit of background checking because it's a publicly listed company. Sinisiguro naman ng COMELEC na pakikialaman nila ang lahat dahil sa huli, pananagutan pa rin ng komisyon ang integridad ng eleksyon. Pero kailangan maaksyonan ito agad ng COMELEC dahil dapat matapos ngayong taon ang pag-award ng kontrata, ang production, field testing at certification. Halos ang isang perpektong makina para sa halalan ay dapat ready na as early as November po. Yan po yung pinaka-perpekto na naisagawa na natin lahat ng gagawin na natin. Kapag hindi pumasa ang nag-iisang bidder, mapipilitan ng COMELEC na magsagawa ng negotiated procurement. Ibig sabihin, pwede kaming makapamili ng sa mga nag-i-exist na ganyan. Maaaring sila ay hindi nakakompleto ng dokumento, halimbawa, pero yun naman pala ay may qualified o kaya maayos naman pala at makakapagbigay sa amin na maayos na serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa loob ng 3 taon, target matapos ng gobyerno ang Pasig River Urban Development Project. Bukod sa rehabilitasyon ng Pasig River, magbibigay daan din ang proyekto para maikonekta ang Manila Bay at Laguna de Bay. Saksi, si Ivan Mayrina. 3, 2, 1! Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinayan ng 500 metrong showcase area ng Pasig River Development Project. We will not paper over the river's fundamental problems, nor whitewash its grime while leaving the old and rotten still there. We do not want a river that is instantly made picturesque by coats of paint. We want a river whose transformation sinks to its very bottom. Sakop ito ng Executive Order 35 na inilabas ng nakarang taon para sa rehabilitasyon ng Pasig River at gawin itong mas akma para sa transportasyon at turismo at para makatulong sa pagbuhay na ekonomiya. Itong promenade na ito, not only a promenade, is a functional walkway. Hindi lang po beautification ito, functional beautification. Na pagdudugtungin natin yung mga city sa pamamagitan ng pagbibisikleta at paglalakad. Sa loob ng 3 taon, target matapos ang project na magkokonekta sa Manila Bay at Laguna de Bay na may kabuuang 50 kilometrong walkway at bike lane. Magkakaroon din ng isang Central Park na hihigit pa raw sa Luneta at tatawaging Marcos Park. Ayon kay Acuzar, ang 18 bilyong pisong pondo para sa proyekto ay manggagaling daw sa pribadong sektor na magtatayo ng mga negosyo sa kahabaan nito. Si First Lady Liza Araneta Marcos daw ang nangunguna sa pagkalap ng pondo para rito. Hanggang 10,000 informal settler families ang masasagasaan ng proyekto at ang plano. Ilipat sila sa 2 malalaking housing project na itatayo para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Going international na ang MMFF Best Picture na Firefly. Bukas, mapapanood na yan ng mga kapuso natin sa United Arab Emirates. Showing po ito sa mga piling mall sa Dubai, Abu Dhabi at iba pang lugar sa UAE. Pero bago yan, nagkaroon muna ng special advance screening ngayong araw. Mula January 30 hanggang February 2, mapapanood naman ang Firefly sa Los Angeles, California. Abangan din ang pelikula sa iba pang bahagi ng Amerika at Asia. Gamit ang isang filter sa social media, nag-ala Marian Rivera si Ai de las Alas. Ang Korean superstar naman na si IU magko-concert ulit sa Pilipinas. Narito ang showbiz saksi ni Katati Bayan. Finally happy now dahil after 5 years, magbabalik sa Pilipinas ang K-pop superstar na si IU. Para yan sa Philippine leg ng kanyang Her World Tour. Gaganapin ang concert sa June sa Bulacan. And wait, there's more for UA na o fans ni IU. I-release na sa susunod na linggo ang kanyang comeback single na Love Wins, kung saan featured sa music video nito si V ng BTS. Excited na rin ang fans sa kanyang bagong album at upcoming drama. Magbabalik rin sa bansa sa weekend ng K-pop group na NCT 127 habang sa February naman ang ENHYPEN para sa kani-kanilang concert. Jam-pack at nag-uumapaw na suportang sumalubong sa Sparkle Stars na sina Jillian Ward at Bianca Umali sa 180th anniversary ng Navotas. Si Jillian Ward hindi makapaniwala sa natanggap na suporta. Siyempre, masaya po. Tingnan nyo naman po sila. Grabe ang mga ngiti nila.
Emmy, nagpaparamdam nga bang special someone kay Jillian sa set ng Abot Kamay na Pangarap? Secret! Pero basta kaming lahat po sa set ngayon, masaya po kaming lahat. Okay lang naman magka-crush, magkagusto, pero pinaka-priority ko po ngayon yung family and yung work ko. Si Bianca Umali overwhelmed din sa mainit na pagsalubong ng fans. I really push to do more activities like this kasi gusto kong mas mapalapit sa kanila. Excited na raw si Bianca sa kanyang upcoming series na Encantadia Chronicles Sangre. It's giving Marian Rivera look-alike. Ang bagong post si comedy queen Ai de las Alas matapos subukan ng isang AI parody filter sa TikTok. Si Marian, very supportive pa sa aktres at sinabing miss na rin niya si Ai. Para sa GMA Integrated News, ako si Katati Bayan ang inyong saksi. Salamat Iga sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.